Hindi magkamayo ang mga tao sa baryo ng Magiliw dahil sa isang biyaya na dumating mula sa isang mayamang personalidad. 2 truck na mga relief goods ang ibinagsak sa kanila bilang pamigay dahil sa nagdaang kalamidad. Nitong mga nakaraang araw kasi, sunod-sunod na malalakas na bagyo ang dumaan sa mga baryo. At isa na nga ang baryo ng Magiliw sa minalas na tamaan. Kahit mga sementado na ang mga bahay dahil nakakasabay naman na ito sa pagiging moderno, hindi pa rin sila nakaligtas sa mga pagkawasak ng ilan nilang ari-arian gaya na lang ang mga sakahan, taniman at ilang pang negosyo na nakadepende sa pag-aani. Lo, grabe! Sino kaya yung may mabuting puso na nag-donate ng mga relief goods na yan? Ang dami ah! Aba, hindi ko rin alam. Kung sino man siya napakabuti ng kanyang puso. Sa dami ng mayayaman sa bayan, siya lang yata ang nakaalala sa mga taong nakatira sa mga baryo-baryo. Sana maging ganyan din tayo kayaman, Lo, no? Para kapag may mga kalamidad na dumaan sa atin, tayo ang unang tutulong sa mga mahihirap. Bumuntong hininga ang matandang si Almario. Alam niyang sobrang labo na mangyari ang pagyaman na pinapangarap ni Leon. Mula kasi nang mawala sa kanila ang malawak na sakahan dahil sa pag-angkin ng mayayaman, nawala na rin ang pag-asa ni Mang Almario na makaahon sa buhay. At sa estado ng buhay nila ngayon, kahit hindi man sila gaanong naghihirap, parang gusto na lamang niyang makontento. Lo, huwag ka na pong malungkot. Kung hindi na natin mababawi ang lupa di mag-iipon na lang akong pampaaral sa sarili ko. Pag-aaral ako ng kolehiyo kahit na 27 years old na po ako ngayon. Nang sa ganun magkaroon pa tayo ng tsansa na makaahon sa buhay. Nako, sana nga buhay pa ako niyan. Muling napalingon na maglolo sa mga taong nagkakagulo sa kanto ng kanilang baryo. Nag-uunahan ng mga yon para lang makakuha ng mga relief goods. Mabuti na lang ay inasikaso sila ng mga pulis na kasamang dumating ng mga nagbabahagi ng biyaya. Naging maayos naman ang pila kalaunan kaya nakipila na rin ang maglolo. Mabilis lang ang bigayan kaya nakatanggap kagad silang 2. 3 plastic na mga pinaghalo-halong bigas, dilata, noodles at ilan pang maaring iluto sa nalalapit na Kapaskuhan. Masaya si Mang Almario at Leon na makauwi sila ng bahay. Hindi na kasi nila po problemahin ang ilang araw na gastusin dahil may makakain na sila. Maingat na inilapag ni Mang Almario at Leon ang mga bitbit nila. Lo, pwede bang lumabas ako saglit? Pupuntahan ko lang po si Amal. Bakit? Ano na naman bang gagawin niyo? Baka masangkot na naman kayo sa kalokohan ha? Hindi na kayo nadala. Noong nakaraan, napagbintangan na kayong magnanakaw ng mga bakal malapit sa baboyan ni Paring Jomar. Napatunayan naman po na wala kaming ginawa, Lo. Kaya wala naman na pong problema doon. Ano na naman ang mga gagawin nyo ngayon? Wala lang, natambay lang saglit. Ilang araw na kasing hindi kami nagkakapag-usap Kasi alam nyo naman na malakas ang ulan itong mga nakaraan. Sige. Huwag ka masyadong papalalim ng gabi ha. Alam mo naman ang usap-usapan na merong Aswang ho. Naku, Lo, kwentong bayan lang yan. Wala namang nakakapagpatunay na totoo yan paano, Lo? Labas po muna ako ha. Mauna ka nang kumain. Kukumustahin ko lang po si Amal. Napailing na lamang ang matandang si Almario. Samantala, mabilis namang nakarating si Leon sa tirahan ng kanyang kaibigan. Malapit lang naman yon sa kanila. Sa labas pa lang, natanong na niya si Amal na sinisigawan na naman ng kanyang nanay. Nang makita siya nito, ay nagmamadali itong lumapit sa kanya. Oh, bakit ka nandito? Galit si Mama, baka madamay ka pa. Pinuntahan lang kita para kumustahin. Ay, siya nga pala. Nakakuha ka na ba ng relief goods kanina? Yun nga yung dahilan kung bakit galit na galit si Mama Tulog kasi ako maghapon. Hindi ko alam na nakakabigayan na pala.
Ay gagi. Pasensya na, hindi kita napuntahan. Nakita ko kasi kanina yung mga pinsan mo kaya akala ko sinabihan ka na nila. Wala ka namang kasalanan, no? Tsaka, yung mga pinsan ko na yan, wala akong maasahan dyan. Mga makasarili yan Pero kapag sila ang may kailangan, akala mo kung sinong maamong tupa. Paano yan? Mukhang kayo lang ang hindi nakatanggap. May makakain pa ba kayo? May trabaho naman si Mama. Kakauwi nga lang Ang kaso, malayo pa ang sauran. Problema ko kung anong kakainin namin bukas at sa mga susunod na araw. Nakakainis naman kasi. Lagi lang tayong binabagyo rito. Gusto mo ba samahan kita? Yung truck kasi kanina at yung mga naghatid ng relief goods nasa barangay pa namin. Baka meron pa silang natira. Mukha naman tayong kawawa niyan. Wag na. Hoy nako, ibaba mo yung pride mo no? Kasi magugutom kayo ng mama mo, sige ka. Tara na, akong bahala magsalita. Napabugan na lamang ng hangin ng pinatang si Amal. Sumunod na lamang din ito kay Leon. Napagtanto rin kasi nito na may punto rin naman ang kanyang kaibigan. Ilang lakaran lang ay narating na rin nila ang kanilang barangay. Nakatulad ng ibang kabahayan, talaga namang kitang-kita ang pinsala roon. Tuklap pa rin kasi ang dingding ng bahay na para sa mga tanod. Basta ang sabihin lang nating dahilan, hindi ka nakalabas kanina dahil masama ang pakiramdam mo, ha? Sigurado ka, ayos lang magsinungaling? Para ka naman bago ng bago di ba nga, napaniwala natin sila na hindi tayo yung nagnakaw ng bakal sa babuyan? Uy, gagi ka. Manahimik ka nga. Baka mamaya may makarinig sa'yo O sige, andito na tayo. Ihanda mo na sarili mo, ha? Nahihiyang lumapit ang dalawang magkaibigan sa barangay hall. Nakasalubong sila ng isang magandang babae na inaalalayan pa ng mga alalay nito. Sobrang ganda ng babaeng yun. Maputi at napakakinis ng balat. At kapag tumitingin sila sa mga mata ng dalaga, para silang dinadala sa paraiso. Sa sandaling nakaharap nila yon, madali nilang naintindihan na totoong nabubuhay ang mga taong may perpektong anyo. Pwede ba kayong tumabi sa dadaanan ng senyorita? Saka lamang natauhan ng dalawa nang marinig ang tinig ng matandang lalaki na base sa kanila ay yun ang personal na alalay ng dalaga. Nagmamadali silang gumilid nang makita rin ng mga pulis na sumisenyas na sa kanila. Ay, pasensya na po, pero bago po kayo umalis, gusto ko po sanang humingi ng isang pabor kung hindi naman po lumalabis. Kailangan na magpahinga ng senyorita. Kung ano man ang gusto mong sabihin, ay sa kapitan ng barangay mo na lang sabihin. Tara na, senyorita. Anong kailangan mo? Nagulat ang matandang lalaki na magsalita ang dalaga. Lumapit ng bahagya ang dalaga kay Leon at Amal. Kung ano ang gusto mong sabihin, ay sabihin mo na. Ayaw ko ng paligoy-ligoy, ha? Ito po kasing kaibigan ko, masama ang pakiramdam kanina habang nagkakaroon ng pamamahagi ng mga relief goods. Wala po siyang natanggap kasi hindi niya kayang bumangon kanina. Siya lang din kasing mag-isa sa bahay kanina dahil wala nga ang nanay niya kasi nasa trabaho. Seryosong tiningnan ng dalaga ang lalaking si Amal. Nahihiya namang ngumiti-ngiti ang binata. Kung ikaw pala ang hindi nabigyan, bakit hindi ikaw ang nagsasalita ngayon? Pasensya na po sa inyo. Hindi ko po kasi talaga alam ang sasabihin ko Kasi iniisip ko na baka masyado kong makapalang muka. Mang Erap, pakisabihan ng kapitan na bigyan itong lalaking ito gaya ng sa mga binigay natin. Masusunod, Senyora Victoria. Tumingin pa na masama ang matandang si Mang Erap kay Leon at Amal. Tila naiinis yun sa kanila. Maraming salamat po sa konsiderasyon po ninyo. Tunay ngang sa susunod ay lagi kang maging alerto sa mga kaganapan sa baryo ninyo. Laging namamatay ang mga taong walang alam sa paligid nila.
Ngumiti ng sarkastiko si Victoria. Nauna na rin itong naglakad kasama ang iba pang mga alalay nito at ang mga pulis. Samantala, nilapitan naman sila ni Mang Erap. Hindi ba kayo nahihiya? Mayamang tao ang inabala nyo dahil lang sa pagiging makupad ninyo. Ang kakapal ng mukha ninyo. Yun ang huling sinabi na matandang si Erap bago bumalik sa loob ng barangay hall. Nakatanggap naman si Amal ng parehong dami ng relief goods. Ang kaso nga lang, hindi mawala sa isipan nila ang pinakitang ugali sa kanila ni Mang Erap. Nagtataka sila sa ugali na matanda na mas mukha pang matapobre kaysa sa senyoritang si Victoria. O ngayon, may makakain na kayo sa susunod na araw Naku, maraming salamat talaga, pre. Mayayain talaga kasi ako sa mga ganyang bagay eh. Pero alam mo, nakakabwisit yung matandang lalaki kanina, no? Kung makaasta akala mo, tagapagmana ng kayamanan eh. Naiinis nga rin ako kanina eh. Pero hayaan mo na. Ganun lang siguro yung matatanda. Ang mahalaga naman ngayon meron na rin kayo. Pero pre, ang ganda ni Senyorita Victoria, no? Siya pala yung namahagi ng mga relief goods. Maganda na, mabait pa. Oo nga pre, sobrang ganda. Kanina nga, hindi ko inakala na totoong tao siya eh. Alam mo yun, napaka-perfecto kasi ng mukha niya eh. Yung balat niya, at kung ano-ano pa yung sa kanya. Lahat na yata ng kabuuan ng pagkatao niya, talagang napakaganda. Hindi ko nga alam kung anong sasabihin ko eh. Alam mo, ang swerte na magiging asawa nun. Alam mo, parang crush ko na nga yata siya, pre. Nako, hanggang dyan na lang yan. Ang mga hampas lupang gaya natin, kailanman hindi papansinin ng mga katulad niya, no? Uy, grabe ka naman. Sobra ka naman sa hampas lupa. Paano? Dito na lang ako. Una ka na ron Siguro naman magiging good mood na yung mama mo. O sige, maraming salamat ulit pre Sana, huwag ka muna mamatay para lagi mo akong tutulungan. Kapal talaga ng mukha mo. Tinapik ni Leon sa balikat ang kaibigan at saka naglakad na rin ito palayo. Masaya ang kalooban ng binata habang naglalakad pa uwi. Sa tuwing may natutulungan kasi siya, ay may kakaibang dulot ito sa pagkatao niya. Lo! Wala ang kanyang lolo Almario sa bahay nang makabalik na siya. Nagtataka niyang sinilip yon sa kwarto pero ang tanging naroon lang ay ang tsineles ng matanda. Hala, saan naman kaya pumunta yun? Paglingon niya sa pintuan, nakita niyang naroon na ang matanda. Nakapaayon at puro putik ang paa. Hulo, saan ka ba nang galing? Bakit ka nakapaa? Ay, wala. May hinabol lang akong bayawak kanina. Sayang nga nakawala. Ha? Bayawak? Kailan pa nagkaroon ng bayawak dito? Sa may nakita akong bayawak dito Kung sa bagay, sa mga nagdaang bagyo ba naman hindi na nakapagtataka na may mga ibang hayop na napadpad dito. Pagpasok ni Mang Almario ay agad itong inalalayan ni Leon para hindi na ito madulas. Paghawak ni Leon sa balikat na matanda, ang binata ang nakaramdam ng pagkahilo. Tila may isang senaryo sa utak niya ang bigla na lang niyang nakita. Mukha ng isang babaeng maganda, nagliliwanag ang buong katawan at ang punong kulay asul ang nakita niya bigla sa isip niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nun. 2 beses na kasi niya itong nararanasan. Nung una, umawak lang siya sa isang sanga na daladala ng kanyang lolo Almario na galing sa kakahuyan sa likod. O apo, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Umupo si Leon. Nakatingin lamang ito sa ibaba habang pinakikiramdaman ng kanyang sarili. Ilang segundo lang
ay umayos na rin ang kanyang pakiramdam. Nakaramdam lang ako ng kaunting pagkahilo, Lo. Pero ayos lang po ako, Lo. Kulang ka ba lagi sa tulog? Ano ba yung ginagawa mo at bakit ka nagkakaganyan? Wala naman po, Lo. Siguro dala lang ito ng stress. Nung nakaraan kasi, lagi kong iniisip kung kailan ba titigil ang bagyo. Eh di magpahinga ka na. Huwag ka na munang sumama sa akin bukas sa paghahanap ng trabaho. Dumito ka lang muna. Sigurado po ba kayong kaya niyong mag-isa? Ay, kaya ko na ba mag-isa? Kaya kahit ako na lang muna, ha? Ang mahalaga makapagpahinga ka. Kabata-bata mo pa lang parang may nararamdaman ka na sa katawan mo, ah. Hindi ka gumaya sa akin, no? Ang lakas-lakas. Natawa na lamang si Leo noong mga sandaling yon. Hindi na lamang niya sinabi sa kanyang lolo ang tunay na dahilan kung bakit parang nahilo siya. Alam niya kasi na baka lalo lang maguluhan sa kanya ang matanda. Maging siya rin kasi ay hindi pa rin alam kung ano ba ang pahiwatig ng mga pangitain na yon. Noong gabing yon ay gulong-gulo ang isipan ni Leon. Makailang ulit niyang binalik-balikan sa kanyang utak ang mukha ng babaeng maganda. Pero kahit na anong gawin niya, misteryosong hindi na niya maalala. Ang tanging naalala niya lang ay ang malaanghel ng mukha nun. Hindi naman siguro si Senyorita Victoria yun, no? Magkaiba yung dating ng mukha nila eh. Medyo mukhang masugid si Senyorita. Pero itong nakita ko parang sobrang amo. Nakatingin lamang siya sa kanilang kisame. Sa pag-iisip niya ng kung ano-ano ay hindi na niya namalayan na unti-unti na pala siyang nakakatulog. Dahil sa malamig na hangin na pumapasok mula sa labas ng bintana, mahimbing ang tulog ni Leon. Hindi na nga rin niya namalayan na hindi pa tirik ang araw, umalis na ng bahay ang kanyang lolo. Dakong 6:00 na ng umaga nang magising siya. Hinatamad pa siyang bumangon noon dahil makulimlim din sa labas. Pero napilitan siyang tumayo dahil rinig na rinig niya ang mga nagkukwentuhan sa kabilang bakuran. Pasimple siyang lumingon doon at nakita niya ang numero 1 tismosa na si Aling Edna. Pinangungunahan nito ang usapan na tungkol sa aswang. Ay nako, kawawang mga aswang. Pinagchichismisan na naman itong mga tismosa na to. Ay, bumagyo man o hindi lagi may pinag-uusapan tong mga ito Hindi na lang gumawa ng paraan kung paano sila makakaraw sa kada araw na dadaan. Noong umagang yon ay sa halip na magpahinga, mas pinili pa ni Leo na lumabas para tumambay kasama ang kanyang kaibigan na si Amal. Bagot na kasi siya sa kakamukmok sa bahay. Pagdating niya kina Amal ay sumaktong nagsisibak na ng kahoy ang binata. Tulad niya, wala rin itong kasama sa bahay. Kaya naisip niya na yun ang pinaka-perpektong oras para tumambay. Akala ko ba, maghanap ka na ulit ng trabaho? Umalis mag-isa si Lolo Ang sabi niya kasi, magpahinga na muna ako. Oh, bakit? May sakit ka ba? Wala naman. Pero naalala mo ba yung una kong kinuwento sa'yo? Yung parang may pangitain ka na may magandang babae? Oo. Nangyari na naman kasi pre. Baka naman si Senyorita Victoria yan. Hindi. Magkaiba sila ng hugis ng mukha At parang mas maamo itong nakikita ko sa pangitain ko. Makalawang beses na yan, di ba? Hindi kaya nababaliw ka na? Anong nababaliw? Hindi no. Basta, nakakalito rin Parang ang weirdo lang. Tingin mo may ibang kahulugan kaya yon? Aba, ewan ko dyan. Di naman ako albularyo o ano para malaman kung ano yan. Ang maganda pa, kapag ayos ka na,
Humanap ka na lang ulit ng trabaho para nalilibang ka. Wala na ba talaga yung pinapasukan mo? Wala na nga eh. Nawasa kasi talaga yung factory, pre. Nakakaburyo nga eh. 2 linggo na akong tambay. Buti ka pa nga, 2 linggo lang eh. Ako, Gusto mo, sumama ka sa akin. Maghahanap tayo. Napatigil sa pagsisibak ang binatang si Amal. bakit? May alam ka ba? Gusto ko na rin kasi magtrabaho eh. Wala akong alam. Pero maghahanap nga tayo, di ba? Gusto mo, ngayon eh. Ngayon? Binitiwan ni Amal ang hawak na palakol. Wala na itong pakialam kung magalit ang kanyang ina sa pag-uwi. Agad itong nagbihis ng matinong suot. Habang si Leon naman ay sandaling bumalik sa kanilang bahay para kumuha ng mga kailangang dokumento. Walang masakyan na tricycle palabas ng kanilang baryo kaya wala silang choice kundi maglakad. Sa kanilang paglalakad ay muntikan na silang mabangga ng isang kotseng itim. Mabuti na lamang ay nakapagpreno agad yon. Lumabas ang driver ng kotse at galit na galit itong lumapit sa kanilang dalawa. Kayong dalawa na naman. Sinasadya nyo ba ito para magpapansin? Ano? Kailangan nyo na naman ba ng relief goods? Aba, sinuswerte yata kayo. Hindi nagustuhan ni Leon ang kanyang narinig. Ganun pa man, kinausap niya pa rin yun sa maayos na paraan. Kahit papaano naman kasi ay pinalaki siyang may galang sa matatanda. Mawalang galang na po, no? Pero hindi naman po yun ang intensyon namin eh. Naglalakad lang kami ng normal nang bigla kayong sumulpot. Hindi po kasi dapat kayo mabilis na nagpapatakbo sa ganitong masikip na daan. At talagang ako pa tinuruan mo kung paano ako magmaneho, ha? Marunong ka bang mag-drive ng sasakyan? Hindi po ako marunong eh. O hindi naman pala eh. Bakit ka nagmamarunong sa akin? Kahit naman po siguro marunong man o hindi magpaanda ng sasakyan, alam na dapat nag-iingat tayo sa daan. Tama po ba? Alam mo, ikaw, masyado kang maangas eh. Kilala mo ba kinakausap mo? Ako lang naman ang numero 1 alalay ng senyorita na kilala sa bayan. Kahit na ano pang ranggo mo, alalay ka pa rin. Ha? May sinasabi ka? Umining-iling na lamang si Amal sa gilid. Para lang po matapos na ito, no? Ako na po ang humihingi ng paumanhin. Pasensya na po kung muntikan nyo na kaming mabangga. Maglalakad na sana sila paalis nang biglang bumaba ang magandang babae sa sasakyan. Napatigil ang dalawa at tila namanghana naman sa kagandahan ni Victoria. Nahihiya silang yumuko at hindi makatingin ng diretsyo. Ano yung hawak nyo? Mga papeles po sa paghahanap ng trabaho. Marunong ba kayong gumapas ng mga halaman? Maging hardinero? Marunong po ako. Ako rin po. Kayang-kaya ko yun. Dati ko pong trabaho yan nung 18 years old pa lang ako eh. Sumingit si Mang Erap sa usapan nang marinig ang sinabi ng dalaga. Tila hindi nito gusto ang kung anuman ang naiisip ni Victoria. Senyorita, huwag niyong sabihin na kukunin niyong dalawang ito. Tingnan niyo naman yung mga mukha, oh. Unang tingin pa lang mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Mang Erap, kailan pa kita binigyan ng karapatan na sumingit kapag may kinakausap ako, ha? Senyorita, ako naman nag-aalala lang na baka... Manahimik ka na. Sige po, pasensya na po. Pinukulan pa ni Mang Erap ng masamang tingin ng dalawang binata. Kung wala siguro doon ang babae, pinagmumumura na sila ng matanda. Bukas ng hapon, pumunta kayo sa address na ibibigay ko, ha? Nangangailangan ako ng mga tao para sa hardin ko na napabayaan ko na. May inilabas na card si Mang Erap at padabog yung inilagay sa kamay ni Leon. Pagkatapos ay sabay na rin pumasok ang dalawa sa sasakyan. Bumusina pa yun sa kanila ng ilang beses bago sila muling gumilit. Ayos pre, mukhang magkakatrabaho na talaga tayo nito ah.
Ayos nga eh. Ang hindi maayos, yung matandang yun. Nakakabwisit eh. Ang init ng ulo sa atin. Wala naman tayong ginagawa sa kanya. Ay nako, hayaan mo na. Ang mahalaga ngayon magkakaroon na tayo ng pagkakakitaan. Paano kung siya yung maging boss natin doon? Di kalbaryo lang yung buhay natin. Di wag na lang natin patulan. Kasi ang matatanda, kapag pinapatulan, lalo lang silang nagagalit. Saan na lang talaga magawa ko yung sinasabi mo. Sa pagpasok ni Leon at Amal bilang hardinero sa malawak na lupain ng pamilya ni Senyorita Victoria, nagkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. Malaki magpasahod si Victoria. Sapat na ang sahod nila para tugunan ang pangangailangan nila ng halos 2 buwan. Ang kaso nga lang, nagiging problema talaga nila ang matandang si Erap. Pinapahirapan sila nito at kung ano-anong pinagagawa sa kanila na hindi na naman dapat nila trabaho. Lunes ng gabi, 9:00 na pero hindi pa rin makauwi si Leon at Amal. Kailangan pa kasi nilang tapusin ang paglilinis ng kulungan ng kabayo. Bisit na si Amal dahil kung tutuusin, hindi sila ang nakatoka doon. Ay nako, kapag ako talaga nakahanap ng pagkakataon, gagantiyan ko yung matanda na yan eh. Grabe na itong pinapagawa niya sa atin ha. Hindi na ito makatao eh. Pre, kalma. Isipin mo na lang na kaya tayo nagtitiis dito dahil kailangan natin makatulong sa pamilya natin. Yun naman ang mahalaga, di ba? Ewan ko, hindi ko na alam kung hanggang kailan pa ako makakapagtimpi. Basta, huminga ka lang ng malalim kapag naiinis ka na. Sabay silang napadako ang tingin sa labas nang makita nila ang isa pa nilang kasama na si Dante. Halos kasing idaran lang nila ito. At kagaya nila, bago lang din ito doon. Nakapalagayan na nila ito ng loob dahil pareho silang banas na banas kay Mang Erap. Oh, Dante, akala ko ba nakauwi ka na? Kanina pa 7:00 Di ba yun ang alis mo? Bumalik ako dito para hintayin na lang kayo. Sa katunayan yan kanina ko pa kayo hinihintay sa labas ng asyenda. Ang tagal nyo kasi. Hinihintay mo kami? Bakit? Takot ka na naman siguro maglakad na mag-isa, no? Hindi pa rin ako makalimot sa nakita ko nung nakaraan Nagkatinginan ng dalawa. Muling naalala ni Leon ang kwento ng binata noong pangalawang araw pa lamang nila roon. Ayon kay Dante, nakakita raw sila di umano ng isang lalaking aswang na paggala-gala lang sa asyenda. Nagtungo raw ito sa daan sa mismong dinaanan din nila. Baka naman kasi hindi naman talaga aswang yung nakita mo. Baka lasing lang yun, pre. May lasing bang gumagapang paket sa punong nyog? Oo na, sige na. Hintayin mo na lang kami dyan. Sabay-sabay na tayong uuwi. Minadali na ng dalawa ang kanilang ginagawa. Naawa sila kay Dante dahil ilang araw na rin yung hindi mapalagay. Lagi itong takot, lalong-lalo na sa gabi at kung ito ay mag-isa. Lumipas ang halos 1 oras ay natapos na rin nila ang paglilinis. Pasado 10:00 na noon at tahimik na rin ang buong asyenda. Bago sila makalabas, sandali pa silang napatingin sa malaking mansyon na kahit malayo sila ay tanaw na tanaw pa rin nila. Alam niyo ba ang kwento-kwento sa mansyon na yan? Kwento-kwento? Bakit? Ano bang meron dyan? Sabi ng tito ko, bago siya mawala, may mga pumasok daw na aswang sa mansyon nung malakas ang ulan. Nagkataon pa na sila-sila lang ang nasa asyenda dahil umalis daw yung buong pamilya ni Senyorita. Pinasok ng aswang ang mansyon? Anong nangyari pagkatapos nun? Yung mga taong nakakita sa aswang na yun, bigla na lang nawala. Ha? Pati ang tito ko. Hanggang ngayon nga wala na kaming balita Buti na lang talaga, nakwento niya sa akin yung nangyaring yun bago siya nawala. Sa katunayan, yun ang dahilan
kung bakit ginusto ko makapasok sa trabaho dito. Gusto kong malaman kung bakit parang hinahanap ng mga aswang ang pamilya ni Senyorita. Bahagyang natawa na si Leon dahil para sa kanya mukhang nagiging OA na o nagmumukhang katang-isip na lang ang sinasabi ni Dante. Tara na nga, sobrang kakaiba na yung sinasabi mo eh. Uy, hindi ako gumagawa lang ng kwento ha. Kahit magtanong kayo sa matatanda sa baryo ninyo, ang mga aswang ay totoong namumuhay at hanggang ngayon ay nandito pa rin sila. Totoo man yan o hindi. Kailangan na natin makauwi. Baka hinihintay na ako ng mama ko eh. Nauna nang naglakad si Amal. Iiling-iling na lang ding sumunod si Leon sa kanya. Nakapaglakad naman silang tatlo sa madilim na daan hanggang sa sakayan ng tricycle. Doon na naghiwalay ang landas ni Dante at ng magkaibigan. Weirdo si Dante, no? Kung ano-ano na yung sinasabi. Pero ito, seryosong tanong lang pre ah. Kung sakali lang naman, kung sakaling totoo yung mga aswang, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Dante? Tila napaisip si Leon. Kahit siya ay hindi rin alam ang gagawin niya sa mga ganoong sitwasyon. Naisip lang niya na mas magiging mainam kung mananahimik na lamang. Hindi mo rin alam, di ba? Kaya dapat talaga intindihin na lang natin si Dante. Nakakatawa pero nakakaawa rin. Wow pinapagalitan mo ba ako? Baliw, hindi no. Sinasabi ko lang ay yung mga bagay na baka siya lang ang nakakaalam. Na kailangan natin igalang. Ganun. Tumangon na lamang si Leon at sumakay na rin sila sa tricycle. Tahimik sila sa biyahe hanggang sa makarating na sila sa kanilang baryo. 11:00 na yon ng gabi, kaya parang ghost town na ang kanilang lugar. Sobrang tahimik at wala nang maririnig na kahit na anong ingay. Maliban na lamang sa mga kuliglig at ilang huni ng ibon. O paano pre? Kita-kits na lang bukas ha. 8:00 tayo ha, hindi 10:00 ha. Sige pre, salamat rin ha. Lumiko na sa kabilang kanto si Amal. Mag-isa na lamang na naglalakad noon si Leo. Habang tinatahak ang daan patungo sa kanilang bahay, napalingon siya sa kanyang likuran. Naramdaman niya kasing tila may tumutusok sa kanya noong mga sandaling yun. Amal? Ikaw ba yan? Tanong niya, pero wala namang sumagot sa kanya. Hindi na lamang niya yun pinansin at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Nang nasa tapat na siya ng kanilang bahay, napatingin siya sa isang malakas na liwanag na nagmumula sa kagubatan. Ang kagubatan na yon ay maaari niyang puntahan kung dadaan siya sa likuran ng bahay nila. Kahit na nagtataka siya kung ano yon, mas pinili na lang niya munang pumasok sa loob para ipaalam sa kanyang lolo ang kanyang nakita. Pero sa kasamaang palad, wala na naman doon si Mang Almario. Nakita niya ulit ang tsinelas nitong naiwan. Nasaan naman kaya yung lolo mo? Pambihira naman oh. Anong oras na kung saan-saan pa gumagala? At nakapapa talaga ah. Napansin ni Leon mula sa bintana ang malakas na liwanag na nagmumula pa rin sa kagubatan. Noong mga sandaling yon, tuluyan ang naging interesado ang binata. Mabilis siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa likuran. Hindi nagtagal ay narating na rin niya ang kinaroroonan ng liwanag. Nagmumula yon sa isang misteryosong puno ng malapad ang katawan. At ang mas nakakapagtaka pa para sa binata ay ang kulay nitong asul. Teka, ito yung puno na nakita ko sa pangitain ko ah. Hindi ako pwede magkamali. Nang mapatingin si Leon sa ibaba, nakita niyang may kulay asul din sa liwanag. Nasa aktong itatapak na niya ang paa niya roon nang biglang may pumigil sa kanya. Ha? Lo? Hubarin mo ang tsinelas mo kapag tatapak ka sa asul na yan.
Kailangan ng natural na balat ng talampakan ang didikit dyan para makilala ka niya. Ho? Sige po, teka lang po, Lo. Ano bang meron dito? Ano ba yan? Ano ba tong asul na to? Ano yan sinasabi nyo? Ipapaliwanag ko rin sa iyo mamaya. Sa ngayon, kung gusto mong lumapit sa puno, hubarin mo ang tsinelas mo. Kahit naguguluhan, sinunod na lamang ni Leon ang sinabi sa kanya ng lolo niya. Tinanggal niya ang kanyang tsinelas. At pag-apak niya sa kulay asul na liwanag, tila may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay para siyang lumulutang kahit na hindi naman. Pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Hanggang sa nasa harapan na siya mismo ng katawan ng puno na kulay asul. Marahan niyang dinikit ang kanyang palad doon. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang niyang nakita sa pangitain niya ang klarong mukha ng isang babaeng maganda. Nakangiti yun sa kanya. At base sa ngiti ng babaeng yon, ay parabang matagal na siya nitong kakilala. Pinagagalak kong makita ka ulit, Leon. Nag-i-echo ang tinig ng babae sa tenga niya. Kaya naman mabilis niyang inalis ang kanyang palad sa katawan ng puno. Natataranta siyang binalikan ng kanyang lolo. Lo, sino yung nagsalita? Narinig mo ba yon? Isa siyang diwata. Diwata? Lo naman, nung nakaraan sinabi mo may aswang, tapos ngayon may diwata. Pinagloloko mo yata ako eh. Siraula! Pinatukan na matanda ang kanyang apo. Napakamot na lang din si Leon dahil sa katinang ulo. Kailan ba ako gumawa-gawa ng kwento, ha? Lahat ng sinasabi ko sa iyo ay totoo. Ngayon, kailangan mo na mag-isip. Kung itong diwata na nasa punong yon ay totoo, ganon din ang mga aswang. Muling idinako ng dalawa ang kanilang tingin sa katawan ng punong nagliliwanag. Gusto pa sana ni Leon na lumapit doon pero kinakabahan na siya. Siya ang diwatang matagal ko nang kilala. Lagi niya akong tinutulungan sa tuwing may malalakas na bagyo. Teka Lo, siya ba ang dahilan kung bakit hindi man lang mawasak-wasak ang bahay natin? Tama! Siya nga! Lo, paano pa nakilala yung diwatang yan? Nakakasiguro ka bang mabuti yan? Hindi ka niya sasaktan? Ay nako, mahabang kwento kung sasabihin ko sa iyo. Pero isa lang ang nasisiguro ko, mabuti siyang diwata. Tumangutango na lamang si Leon. Nang unti-unti nang mawala ang nagliliwanag sa puno, ay niyaya na rin siya ng kanyang lolo na umalis doon. Tulala at hindi alam ni Leon ang kanyang sasabihin ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. Hindi kasi siya makapaniwala na totoo ang diwata. At ang mas kinawindang pa ng binata, kaibigan pa di umano ng kanyang lolo ang diwata roon. Saka ko na ikukwento sa iyo ang buong detalye. Sa ngayon pakiusap sa akin ng diwata wala mo nang makakalam ng tungkol sa kanya. Kaya ikaw wag na wag mo ring ipapaalam sa iba. Lo, itong diwata ba nito may kapangyarihan? Gaya nung mga napapanood natin sa mga pelikula? Apo, lahat ng diwata ay may kapangyarihan. Kaya nga maswerte ako kasi mabait na diwata yung kakilala ko. Kaya ikaw umayos ka. Gawin mo ang lahat para itago ang sikretong ito. Dahil darating ang panahon ikaw at ikaw din ang makakatulong sa lahat. Ho? Ako ang makakatulong sa lahat? Bakit? Yayaman na ba ako? Ang mabuti pa isarado mo na yung pinto at ang mga bintana na rin. Maghugas lang ako ng pat, matutulog na rin tayo. Tumungo ang matanda sa dibombang tubigan. Naiwang naguguluhan pa rin si Leon noong mga oras na yon. Napagtanto niya na kung totoo nga ang diwata, hindi malabong totoo rin ang mga aswang. Mas lalong hindi malabo ang mga sinasabi sa kanila ni Dante.
Kahit na papaano ay nakatulog din naman si Leon. Kinabukasan ay nagising siya dahil nasa bahay na nila ang kanyang kaibigan. Nagmamadali na siyang kumilos nang malaman na 7:00 na pala ng umaga. 1 oras na lang ay kailangan na nilang pumasok. Matapos ang halos 10 minutong ligo, nagbihis na rin siya ng kanyang laging sinusuot na maong at simpleng t-shirt. Nagmamadali na silang tumungo sa sakayan ng tricycle dahil hindi sila maaaring malik. Pinag-iinitan pa naman sila na matandang si Erap. Kapag nakakita yun ng butas, ay pwede sila nitong parusahan kaagad. Ano ba't pinagagawa mo? Maaga ka naman nagigising palagi ah. Ha? Ay, napasarap lang ang tulog ko kagabi. Nakabukas kasi yung bintana kaya ang lamig. Ah, akala ko naman kung ano na naman nangyari sa iyo eh. Ay, siya nga pala. Nabalita mo na ba yung pumutok na balita ngayon? Bakit? Ano na naman bang meron? May 8 lalaki na ang natagpuan sa kakahuyan. Mga patay na. Parang sariwa pa eh. Ang nakakapagtaka pa, parang natuyot sila. Alam mo yung sa horror movie na kapag sinisip-sip ng halimaw yung dugo mo, para kang mamumutla at papayat? Ganon yung nangyari sa kanila. Ha? Nangyari talaga yan? Oo nga. Ayaw pang maniwala eh. Alam mo kung anong nakakapangilabot. Ang sabi na matatanda, baka daw aswang ang gumawa nun. Sinipsip yung dugo nila. Ay isip ko nga pre, paano kung totoo pala yung sinasabi ni Dante sa atin? Hindi nakapagsalita si Leon. May parte na rin kasi ng kanyang utak na tila kumbinsido na rin siya na meron talagang mga ganoong nilalang. Namalaya na lang niya na nagtitindigan na ang kanyang mga balahibo. Hindi na lamang niya yung pinahalata dahil gusto niya rin panindigan ng kanyang pride. Ay nako, Diyos ko ka naman. Wala naman talagang aswang no? Panakot lang na matatanda yan sa mga bata. Yung mga sinasabi mong bangkay, baka may kung anong hayop lang yung umatake sa kanila. O sige nga, anong hayop? Eh bakit akong tatanungin mo? Ano bang alam ko dyan? Alam mo, mabuti pa, mag-focus tayo ngayon sa trabaho. Marami na naman tayong tatapyasing damo eh. Mabuti na lamang ay wala pang 8:00 nang makarating na rin sila sa asyenda. Sa bungad pa lang ay nakita na nilang naroon si Mang Erap. Tingin pa lang nito ay alam na nilang dismayado dahil maaga na naman silang nakapasok. Hindi nila pinansin na matanda. Wala silang pakialam kung hindi nila yun mabati. Dumiretso na lamang sila sa kanilang tinuturing na pahingahan. Ang hindi naman kalaki ang bahay kung saan doon nakatambay ang mga trabahador. Naabutan nila si Dante na naroon. Nakabenda ang kaliwang kamay nito. At base sa namamaga nitong kamay, tila may sugat itong itinatago. O Dante, nangyari dyan? Ayos ka lang ba? Nababahalang tumingala ang binata sa kanila. Tumingin-tingin ito sa paligid. Nang masigurong wala namang makakarinig sa sasabihin ni Dante, ay agad nitong sinabi ang nangyari. Nabalitaan niyo na ba yung 8 lalaki na natagpuan patay sa boundary ng mga baryo natin? Teka, alam mo rin yan? Isa ako sa muntikan ng mga biktima ng mga aswang na yun. Muntik na ako maging pangsyam. Pagkasabing yun ni Dante, otomatikong tumibok ng mabilis ang puso ni Leon. Pero pilit niyang itinatago ang kaba niya. Kahit na unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan ng may aswang talaga, hindi niya pa rin yun maamin. Hoy, huwag kang gumawa-gawa ng kwento dyan. Baka mamaya pag initan ka ng mga gumawa dun sa mga biktima. Hindi ako gumagawa ng kwento, no? Ito, tingnan niyo, oh. Tiningnan ni Dante ang benda sa braso nito. Nanlaki ang mata na magkaibigan nang makita ang 3 mahabang hiwa roon. Para itong kalmot ng isang mabangis na nilalang. Gagi ka Dante. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ang lalim niya no? Ayos lang naman ako.
Ang kinababahala ko lang ngayon, nagpaparamdam na naman sila. Kailangan may gumawa ng paraan para pigilan sila eh. Dito sa asyenda, malakas ang kutob ko na may aswang na rin dito. Leon, ano sa tingin mo? Ha? Ewan ko dyan. Basta ako, hindi ako naniniwala dyan sa aswang-aswang na yan. Pre, umamin ka nang naniniwala ka na rin. Tingnan mo mukha mo, oh. Para kang namumutla eh. Amal, Leon, baryo niyo ang tingin kong inuuna ng mga aswang. Kung gusto niyo, samahan niyo ako eh. Aalamin natin kung sino yung mga aswang na yun. O tapos ano? Tayo ang susunod dun sa mga nabiktima. Huwag na no? Malalagay sa alanganin ng buong probinsya natin, kaya kailangan natin silang pigilan. Kung walang kikilos, maraming mapapahamak. Natigil lang ang usapan nila nang biglang dumating na ang matandang si Erap. Sinitsitan sila nito na sumunod, kaya dali-dali silang tumungo sa kung saan man sila nito dadalhin. Nakarating sila sa isa pang garden na dapat ay lilinisin nila noong araw na yon. Pero hindi yun natuloy dahil tinipon ng mga trabahador doon. Aling Maring, ano pong meron? Tanong ni Amal sa matandang babae, pero inirapan lang siya nito. Hindi ko kayo tinipon dito para magdaldalan. Nandito tayo para sa isang mahalagang anunsyo. Tinanguan ni Victoria ang matandang si Erap. Umabante ang matanda at ito na ang nagpaliwanag ng mga bagay-bagay. Nabalitaan nyo naman siguro yung tungkol sa bangkay ng mga kalalakihan. Nais lang namin sabihin sa inyo na ayaw namin makakarinig ng chismis dito tungkol doon, ha? Ito ay para na rin makaiwas tayo sa mata ng mga aswang. Nababahala kami na baka tayo naman ang puntiriyahin ng mga aswang kung pati rito magiging laman ng usapan yung tungkol sa kanila. Kaya ang sino mang maririnig namin na nagbabanggit ng aswang ay agad naming paparusahan. Naiintindihan niyo ba? Sabay-sabay na tumango ang mga trabahador. Totoo mga aswang, at malapit na silang magbalik muli. Matapos magsalita ng matanda, ay kanya-kanya na rin silang pinabalik sa kanilang mga trabaho. At dahil doon din naman ang toka nilang tatlo, naiwan sila roon. Nilapitan sila ng dalagang si Victoria. Nahihiya pa si Leon at Amal na tumingin sa babae dahil sa lubos nitong kagandahan. Habang si Mang Erap sa gilid ay tila naiirita na naman sa kanilang dalawa. Kayong tatlo, sino sa inyo ang naniniwala sa aswang? Ako po hindi eh. Eto pong dalawang ito, parang naniniwala po sila. Ikaw, naniniwala ka ba? Di ko pa po sigurado, senyoriti. Kumbaga, 50-50, parang ganon. Ikaw, naniniwala ka ba? Hindi na nagdalawang isip pa si Dante. Agad-agad itong sumagot sa dalaga. Naniniwala akong totoo mga aswang. At naniniwala rin ako na malapit na silang maghasik ng kadiliman. Nagpapanggap sila mga tao para kunin ang loob ng sanlibutan. At kapag nahulog na sa patibong ang mga tao, saka na nila sasakupin ang buong probinsya na ito. Seryoso lang ang mukha ni Victoria nang marinig yon. Pero ang matandang lalaki sa gilid nito ay parang gusto nang sampanin si Dante. Nagpipigil lang ito dahil naroon ang kanyang amo. Sinubukang sawayin na magkaibigan si Dante pero tuloy-tuloy lang ang bibig nito sa kakasalita. Hinayaan lang din naman ito ni Victoria. Sa katunayan, dating nagtatrabaho dito ang tito ko. At sa maniwalat ko'y hindi, nakakita sila ng aswang dati na nakapasok sa mansyon. Pagtapos silang masaksihan yun, hindi na sila natagpuan kahit na kailan. Masasabi ko lang kanina na wag kayong... Kaya mo lang sila, Mang Erap. Bumuntong hininga na lamang si Mang Erap dahil sa inis. Sinasabi mo bang biniktima ng mga aswang ang tito mo at ng iba pang nakakita sa mga aswang? Yung pong inala ko.
Alam namin ang pangyayaring yon, pero hindi na namin hinayaan pang kumalat. May pangalan kaming iniingatan kaya hindi yung pwedeng malaman ng lahat. At isa pa, nasa boundary ng bayan ng hasyendang ito. Mas madali kaming masisira sa mas maraming tao. Pero gusto ko lang din sabihin sa inyo na gumawa kami ng paraan para mahanap ang mga aswang na yon. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin kaming mapala. Hindi bale. Ngayon nagpaparamdam na ang mga aswang. Baka mabigyang kasagutan na rin ang mga tanong natin. O sige na, magsimula na kayo magtrabaho. Seryoso pa rin ang mukha ng babae nang iwan na sila nito. Pinandilata naman sila ng matandang si Erap. Noong mga sandaling yun ay halos mapahilamos na ang dalawa sa sariling muka dahil sa stress. Hindi kasi magandang ideya na kinuwento pa ni Dante ang mga bagay na yun sa senyorita. Dapat nanahimik ka na lang tungkol dun sa tito mo, pre. Sa ginawa mo, pati ikaw, mapag-iinitan na ni Mang Erap eh. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Eh si senyorita ang unang nagbukas ng ganung usapan eh. Magiging bastos naman ako kung hindi ko yun sasagutin. Pero dapat, inisip mo pa rin yung gagawin sa atin ni Mang Erap. Alam mo naman na yun ang madalas na nandito, di ba? Ikaw talaga oh. Hindi ako natatakot sa pwedeng gawin sa atin ni Mang Erap. Mas takot ako sa pwedeng gawin sa atin ng mga aswang sa asyenda na ito. Paala ka na nga. Dinampot na lamang ni Leon ang pantabas na mga halaman. Iiling-iling na lamang itong nagsimula sa pagtatrabaho. Dakong tanghali na ng pansamantala silang tumigil para kumain. Pero noong mga sandaling yon, kapansin-pansin na wala si Dante. Sa lahat kasi ng trabahador, yun lang ang hindi nila makita. Oh, nasan na si Dante? Tanghalian na. Hindi ba siya kakain? Narinig ko kaninang inutusan ni Mang Erap pumunta ron sa imbakan ng pagkain ng kabayo. Tingin mo, nagsisimula na kaya siyang pagdiskitahan na matandang yon? Nako, yan na nga ba sinasabi natin eh. Nang muli na sila magtrabaho, hindi pa rin nakakabalik ang kasamahan nilang si Dante. Nagtataka na sila dahil hindi normal na nahuhuli si Dante sa oras. Palaging yun ang nauuna sa kanila. Kung minsan nga, 1 oras bago sila bumalik sa trabaho, ay nagsisimula na yun ulit. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Medyo maagang uwian nila noon dahil araw ng sahuran. Sa halip na matuwa dahil makakatanggap na sila ng sahod, hindi nila yun magawa dahil pareho silang napapaisip ni Amal kung nasaan si Dante. Hindi pa man nila lubos na kilala yon, hindi nila maiwasang mag-alala. Pagkatapos natin dito, puntahan natin si Dante doon sa imbakan ng pagkain ng mga kabayo. Oh, masama talaga ako tub ko eh. Baka ginapos siya doon o ano. O sige, kasi yun din ang naisip ko eh. Nagulat na lang sila nang biglang lumapit sa kanila ang matandang si Erap. Nakataas ang 2 kilay nito. Nasaan ang isa niyong kaibigan? Hindi niya gustong sumahod ngayon? Siniko ni Amal si Leon. Hindi kasi kaya ni Amal na siya ang kakausap sa matanda at baka masapak lang niya yon. Hindi nga rin po namin alam eh. Nakakapanibago kasi hindi naman ganun si Dante. Bigla-bigla na lang aalis nang hindi nagpapaalam. Hindi niya gawain yun. Kapag hindi siya nagpakita ngayon, sa susunod na linggo na siya sasahod. Pa-importante ah. Pagtalikod na matanda, ay inambahan pa ni Amal ng sapak yun dahil sa sobrang gigil. Tuwing makikita niya ang mukha ni Mang Erap ay sa kanya pa mas naiintindihan na may mga nakakabwisit talagang tao. Matapos ang pagpapasahod sa kanila, pero walang dumating na Dante. Kaya bago umuwi si Leon at Amal, hindi na nila napigilan ang sarili na palihim na puntahan si Dante. Nagtungo sila sa imbakan ng pagkain ng mga kabayo.
Madali ang lakaran lang. Nakarating na sila roon. Pero sa kabilang banda, hindi nila naabutan doon ng kanilang kasamahan. Tanging tsinelas lang ng binata ang naroroon. Kay Dante to, di ba? Oo, kanya nga to. Putik na tsinelas yan. Nakatapak pa ng tae eh. Tingin mo, may masamang nangyari sa kanya? Ewan ko. Pero inakabahan na nga rin ako eh. Sinuyod nila ang buong paligid pero wala na silang nakita pang kahit na anong bakas ni Dante. Kalaunan ay umalis na rin sila roon dahil makakalata na sa kanila si Mang Erap kapag nagtagal pa sila. Ang biglaang pagkawala ni Dante ay naging malaking palaisipan para sa kanila. Lalo na nang tumagal na ng 6 na araw na hindi pa rin ito nakikita. Sinubukan naman nilang humingi ng tulong sa senyorita. Pero kahit sinabing ipapahanap ang kanilang kasamahan, wala pa rin silang natatagpuan. Walang pasok sina Leon at Amal nung Sabado ng gabi. Naisipan nilang tumambay na lang muna sa bakuran nila Leon. Hindi kasi pwedeng kina Amal dahil tinotopak na naman ang ina nito. Ano na kaya nangyari doon kay Dante, no? 1 linggo na bukas na nawawala siya eh. May kinalaman kaya si Mang Erap dito? Tingin ko wala. Ano naman ang gagawin sa kanya na matandang yon? Ang iniisip ko pre, papaano kung sa kakadaldal niya tungkol sa mga aswang dinukot na siya? Sa tanong na yun ni Amal ay napatingin sa kanya ang lolo ni Leon. Pinigil ni Mang Almario ang kanyang ginagawa at lumapit ito sa 2 binata. Inuwan ng aswang ang kasamahan niyo sa trabaho? Ay naku naman lo. Tsorya lang po yun ni Amal. Hindi pa namin alam kung ano talagang nangyari kay Dante. Basta mag-iingat kayo. May isang mabangis na aswang na ang target ay mga kalalakihan. Lo? Alam kong sa puso't isipan mo, Leon, naniniwala kang may aswang. Huwag ka na magkaila. Ang pagtanggi sa katotohanan ay nagdudulot lang sa iyo ng kakulangan sa paghahanda sa kapahamakan. Bakit kasi hindi man lang paniwalaan ng mga aswang? Wala namang mawawala sa iyo eh. Katunayan yan, makakaiwas ka pa sa panganib kung alam mong totoo sila. Ang aswang na dumadali ng mga kalalakihan na siyang sumisipsip ng dugo ng mga kalalakihan, tinatawag siyang bangkilan. Ano po? Bangkilan? Isa sa mga uri ng aswang na may tuturing na malakas. At ito ang tatandaan ninyo sa isang bangkilan. Isa siyang babae. May kakayahan siyang mag-anyong hayop at higit sa lahat, may kakayahan siyang mag-anyong magandang babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay si Victoria kaagad ang unang pumasok sa isipan ni Leon. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang niyang naisip na baka yun ang tinutukoy ng kanyang lolo. Pero agad din naman niyang itong binura sa isipan niya dahil para sa kanya malabong mangyaring aswang si Victoria. Bakit ka umiiling, Leon? May ideya ka ba sa sinasabi ko? Ho? Oh, wala lo. Inaalog ko lang yung utak ko baka sakaling maniwala ako sa mga sinasabi ninyo. Ganyan talaga yung apo niyo, Mang Almario. Naninindigan sa una niyang paniniwala para hindi maapakan ng pride niya. Matapos ang pag-uusap na yon, ay umuwi na rin si Amal. 1 oras makalipas, muli siyang isinama ng kanyang lolo sa likuran ng kanilang bahay. Tinahak nila ang ginawang daan ni Mang Almario hanggang sa marating nila ulit ang mahiwagang puno. Nang magliwanag uli ng kulay asul, hinubad na ni Mang Almario ang kanyang tsinelas. Lumapit ka sa akin, Leon. Ano pong gagawin niyo dyan, Lo? Kailangan mo makausap ang diwata. Meron siyang sasabihin sa iyo. Kahit nahihiwagaan pa rin, ay sa isipan niya. Dahil para sa kanya, malabong mangyaring aswang si Victoria. Bakit ka umiiling, Leon? May ideya ka ba sa sinasabi ko?
Oh, wala lo. Inaalog ko lang yung utak ko baka sakaling maniwala ako sa mga sinasabi ninyo. Ganyan talaga yung apo niyo, Mang Almario. Naninindigan sa una niyang paniniwala para hindi maapakan ng pride niya. Matapos ang pag-uusap na yon, ay umuwi na rin si Amal. Isang oras makalipas, muli siyang isinama ng kanyang lolo sa likuran ng kanilang bahay. Tinahak nila ang ginawang daan ni Mang Almario hanggang sa marating nila ulit ang mahiwagang puno. Nang magliwanag uli ng kulay asul, hinubad na ni Mang Almario ang kanyang tsinelas. Lumapit ka sa akin, Leon. Po, ano pong gagawin niyo dyan, Lo? Kailangan mo makausap ang diwata. Meron siyang sasabihin sa'yo. Kahit nahihiwagaan pa rin, ay sinunod na naman niya ang kanyang lolo. Hinubad niya rin ang kanyang tsinelas at maingat na naglakad palapit. Hinawakan niya ang katawan ng puno. Pagpikit niya ay agad na niyang narinig ang tinig ng isang dalaga. Mahiwaga ang boses nito at parang dinadala siya sa paraiso sa sobrang kalmado. Gandang gabi, Leon. Ako ang diwatang si Marahaya. Maraming salamat at naniniwala ka na ngayon na ako ay totoo. Gusto ko lang malaman mo na ang lahat ng ito ay may malalim Sandali lang. Ang daming paligoy-ligoy. Ano ba kailangan mo sa akin? Leon, matuto ka ngang gumanag. Kahit na hindi nakikita ni Leon ang diwata, ay narinig niyang nagbuntong hininga yon. Pakiramdam ni Leon ay nainis na sa kanya ang diwata. Kaya naman, inayos na rin niya ang pakikipag-usap. Pasensya na, pero ano ba talagang kailangan mo sa akin? Sa ngayon ay hindi mo pa kailangang malaman. Sa takdang panahon kung kailan inilabas na ng bangkilan ang kanyang sarili. Saka ko sasabihin sa iyo ang papel mo sa lahat ng mga nangyayari ito. Sandali. Anong ibig mong sabihin sa magiging papel ko? Naguguluhan ako eh. Sa takdang panahon, sa ngayon, gusto kitang bigyan ng paalala. Mag-ingat ka sa mga lakad mo at baka ikaw ay mapahamak. Lalo na ngayon, lumalala ang pagsalakay ng mga aswang. At sa oras na malaman nila kung sino ka, malalagay sa panganib ang buhay mo. Paalam na muna sa inyong dalawa dahil ako ay magpapahinga. Mag-iingat ka palagi. Huwag kang gagaya sa iyong ama na tatanga-tanga. Sa huling sinabing yon ng diwata, ay nawala na rin ang liwanag sa paligid ng puno. Hello? Hello? Nandiyan ka pa ba? Hello ka dyan. Ano yan, telepono? Wala na siya. Sa susunod na araw na natin siya ulit makakausap. Lo? Totoong diwata talaga yon? May pambihira ka naman. Nakausap ko na lahat nagdududa ka pa rin. Hindi kasi ako makapaniwala na talagang totoo sila eh. At dahil totoo ang diwata, tanggapin mo na sa sarili mo na totoo ang mga aswang. Noon pa man mga aswang na ang kalaban ng mga tao rito. Unti-unti na rin naman akong naniniwala na may aswang eh. Ang totoo niyan, natatakot na rin ako umuwi ng alanganing oras sa gabi. Pero Lo, narinig niyo ba yung sinabi ng diwata kanina? Huwag daw akong gagaya sa ama ko na tatanga-tanga. Magkakilala rin ba sila ng tatay ko? Oo. Bago ako, ama mo ang nakilala niya. Hindi kasi nakinig ang ama mo noon kay Marahaya eh. Kaya munti ka na yung papa mo dahil sa mga aswang na yan. Buti na lang nakauwi pa ng buhay. Ay basta, ayaw ko ng balikan. O tara na, umuwi na muna tayo. Baka may makakita pa sa atin dito. Nauna nang naglakad na matandang si Almario. Tahimik lang namang sumunod si Leon. Sa mga sandaling yon, malalim ang iniisip ng binata. Naglalaro pa rin sa kanyang isipan
kung ano ang ibig sabihin ng diwatang si Marahaya. Kinakabahan siya dahil pakiramdam niya magbabago ang buhay niya sa mga susunod na araw. Hanggang sa sumapit ang kinaumagahan, oras na ng pasok nila ni Amal ay iniisip pa rin niya yon. Nagtataka na nga rin sa kanya ang kaibigan niya. Dahil ilang araw na rin siya nitong napapansin na bigla na lamang tutulala at tumatahimik. Oh, tulala ka na naman dyan. Baka mapatid ka na naman sa paglalakad, ha? Ano na naman bang iniisip mo? Si Dante ba? Ha? Oo, tama ka. Si Dante. Nagkailan na lamang siya para makaiwas ng madulas kung ano ang tunay na tumatakbo sa utak niya. Eh di, naniniwala ka na sa mga aswang ngayon. Base sa mukha mo, mukhang sobrang nag-aalala at natatakot ka eh. Nakakatawa mang isipin pero oo, naniniwala na ako. At dahil naniniwala ka na, meron na naman akong balita sa'yo. Chismoso ka na rin ba? Dami mong nasasagap eh. May 2 lalaking natagpuan na naman patay. Gaya nung sa 8 lalaki. Tuyot na rin sila, pre. Tapos, nangangayayat. Hindi na naitago ni Leon ang kanyang reaksyon. Napatigil siya at napatingin sa mga balahibo niya sa braso. Maging si Amal ay nakita ring nagtindigan ng kanyang mga balahibo. Wala bang ginagawa ang mga pulis para mahuli ang mga aswang na yan? Eh ano naman ang magagawa ng mga pulis? Wala naman silang mahanap na ebidensya. Dadatnan nila yung mga biktima, gano'n na. Kahit nga raw fingerprint, wala eh. Tama nga siguro si Dante. Nagsisimula na silang gumawa ng paraan para maghasik ng kadiliman. Baka yun din ang dahilan kung bakit siya nawawala eh. Pinatahimik siya ng mga aswang? Ilang segundong nagkatitigan ng dalawa. Pareho sila nang naiisip noon. Sa ideyang baka kinuha nga ng mga aswang si Dante. Mas lalo silang naging aligaga. Hanggang sa makapasok na sila sa trabaho ay hindi sila makafocus. Agad din namang napansin nyo ni Mang Erap. Mga matitino ba ang utak ninyo? Ang sabi ko kanina, makainin nyo ang mga kabayo. Anong ginawa nyo? Hindi nyo pinuntahan kaninang tanghali. Hapon eh, hindi pa rin nakakakain ng mga kabayo. Pasensya na po. Hindi naman kasi namin yung trabaho eh. At sumasagot ka ba talaga? Ano naman kung hindi nyo trabaho yon? Eh kung yun ang inutos ko, yun din ang sundin nyo. Pasensya na po. Gagawin na po namin. Ayusin mo tabas ng dila mo, ha? Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Hindi mo ako kilala. Padabog na umalis sa matandang lalaki sa hardin. Napahigpit na lamang ang hawak ni Leon sa pantabas. Grabe. Sira ulo talaga yun eh, no? Kinakalaban ko ba siya? Utak talaga nun may ubo eh. Eh di pati ikaw, inis na rin, di ba? Hirap magtimpi, no? Tara na. Pakainin na muna natin yung mga kabayo. Baka mamaya pag-initan pa tayo nun. Iritadong nagtungo sila sa kulungan ng mga kabayo. Padabog pa nilang kinuha ang mga ipapakain sa mga yun. Pre, may sasabihin ako sa iyo ha. Pero huwag ka na munang maingay. O bakit? Ano naman yun? Wala naman ibang mga tao, di ba? Sige, sasabihin ko na rin. Ano nga? Yung sinabi ni Lolo na na yung bangkalan, ano nga ba yun? Bangkilan. Bakit ano bang meron? Lumapit si Leon kay Amal at ibinulong na lamang ang sasabihin. Magandang babae raw ang mga bangkilan, pre. Paano kung si Senyorita Victoria yun? Baliw ka ba? Porque maganda siya na kaagad. At saka, wala nga tayong makita na dahilan para sabihing aswang siya.
Ah, oo nga no. Akala ko naman kung anong mahalaga yung sasabihin mo. Pambira ka naman, oh. Matapos nilang pakainin ng mga kabayo, ay binalikan na lang din nila ang hardin na inaasikaso nila. 5:00 na ng hapon noon, kaya binilisan na lang nila ang kilos para malinisan ang iba pang parte ng hardin. Masyado kasing malaki yun kumpara sa ibang hardin sa asyenda. Mula sa kinalalagyan nilang hardin, ay katapat noon ang mansyon na tinutuluyan ng babaeng si Victoria. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, naramdaman ni Leon na tila may nakatingin sa kanya mula sa balkonahe ng mansyon. At ang unang pumasok sa isipan niya ay ang senyorita. Pre, tingnan mo nga kung nakatingin dito si Senyorita Victoria. Lumingon si Amal at tama nga ang hinala ni Leon. Humanga na naman si Amal dahil hindi lang isang beses yon na nagawa ng binata. Ang galing mo, pre, ah. Tama ka na naman. Paano mo nagagawa yan? Hindi ko rin alam eh. Basta pakiramdam ko lang, nakatingin siya. Sinubukan din ni Leon na lingunin ang kinaroroonan ng balkonahe. Hindi naman yon sobrang layo. Pero dahil madilim na noon, ay hindi naman nila nakita ang ekspresyon ng mukha ni Victoria. Pero sa hindi malamang dahilan, pakiramdam talaga ni Leon ay may kakaiba sa babae. Hindi niya lang yon maipaliwanag. Basta mula nang mawala si Dante, parang nagkakaroon ng labis na pagkailang si Leon kay Victoria. Natapos na ang kanilang trabaho. Uwian na nila kaya naman nagmamadali na ang mga trabahador na makalabas para makasakay agad ng tricycle. Natatakot kasi ang mga yun na maglakad. Dahil inutusan pa si Leon at Amal na kunin ang mga paso sa kabilang hardin, wala silang nagawa kundi ang sundin yun. Banas na sila sa matanda pero hindi naman nila yun masapok. Ay nako, pambira talaga tong si Mang Erap oh. Kung kailan ilang hakbang na lang makakalabas na tayo ng asyenda, saka pa tayo uutusan. Wisit talaga yan, eh. Kapag ako medyo naging siraulo, gagantihan ko yan. Alam mo gagawin ko? Itatago ko sombrero niya para makita ang napapanot niyang ulo. Wisit! Madilim na sa ilang parte ng asyenda. Sa kasamaang palad, dun pa dumaan ang magkaibigan. Mas malapit kasi roon ang daan patungong kabilang hardin. Hindi pa sila nakakarating sa hardin, naramdaman na nilang tila may mga sumusunod sa kanila. May mga kaluskos sa paligid, mga yabag ng tila mabibigat na paa. Sa puntong yun ay nakaramdam na sila ng kaba. Pre, naiisip mo ba ang naiisip ko? Oo, anong gagawin natin? Hindi ko rin alam eh. Bumalik tayo. Nasa likuran nga yung mga nararamdaman natin eh. Mabuti pa, tumakbo na lang tayo. Nagulat si Amal nang mauna nang tumakbo si Leon. Nagmamadali silang makarating sa kabilang hardin. Halos madapa-dapa pa sila sa pagnanais na maiwan kaagad ng sumusunod sa kanila. Nang makarating sila sa hardin, agad silang nagtago sa likuran ng mataas na halaman. Sandali silang nakikiramdam. Mga ilang sandali lang, narinig na nila ang mga angin ng tila mababangis na hayop. Yun ang utos niya sa atin. Napatakip ng bibig ang magkaibigan nang marinig nila yon. Palihim silang gumagapang papalapit sa isang bahay na naroon. Sa likuran ng drum na naroon din, pumunta sila sa likuran. Noong mga sandaling yun, sobrang kabado na ang dalawa. Pakiramdam nila, anumang oras ay mawawala na sila sa mundo kapag nakita sila ng mga aswang. Tipid na paghinga ang ginawa nila para lang hindi sila marinig ng mga aswang. Ilang sandali lang, nakita nga nila ang mga nilalang na yon. Itsurang tao pa rin naman ang buong katawan. Maliban na lamang sa mukha nito na halimaw talaga. Doon tayo dadaan kapag umalis sila. Naintindihan mo?
Tumangutango lang si Amal. Nagtataka siya na babae ang anyo ng mga aswang, ngunit lalaki ang boses nito. Kita nilang hinahanap sila ng mga aswang. Inamoy-amoy ang paligid. Kaunting lakad na lang ng mga yon ay makikita na sila sa kanilang kinalalagyan. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla silang nagsialisan na makarinig ng malakas na putok na nanggagaling sa malayo. Naalarma ang mga aswang. Dali-daling tumakbo ang mga yon palabas ng hardin. Nakahinga naman ng maluwag ang dalawa. Akala nila ay katapusan na nila. Ay, grabe. Ang sakit ng puso ko, pre. Ang hirap huminga sa mga nangyayari. Kailangan na natin makabalik, pre. Tingin ko, tayo nang isusunod nila kay Dante. Walang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Dali-dali silang umalis doon at hindi na nagawa ang inuutos sa kanila ng matandang si Erap. Buong akala ng magkaibigan ay ligtas na sila sa kapamakan na dulot ng mga aswang. Pero lingid sa kanilang kaalaman na magsisimula pa lang pala ang lahat paglabas nila mismo ng asyenda. Ilang metro pa lang kasi sila ay narinig na naman nila ang mga umaangil na aswang. Kahit natatakot, wala silang choice kundi ang pumasok sa kagubatan para makapagtago ng maayos. Todo dasal si Leon at Amal. Wala silang kilalang santo pero sa mga sandaling yun, tila bigla na lang nila nasabi ang mga pangalan ng mga santo. Habang nakatago sila sa mga nakatambak na kahoy, dumaan sa harapan nila mismo ang mga aswang na tila hinahanap pa rin sila. Nakakapangilabot ang bawat angil ng mga yun, na parabang gustong-gusto ng makakain ng tao. Nang makalagpas sa mga yon, hindi pa rin naging kampante ang dalawa. Nanatili pa rin sila sa kinalalagyan nila ng halos 10 minuto. Nang akalain nilang wala ng mga aswang, ay lumabas na rin sila. Sa kamalas-malasan pa, wala nang dumadaan na tricycle sa mga ganong oras. Kaya napilitan silang lakarin na lamang yon hanggang sa marating nila ang terminal. Halos 10 minutong lakaran din yon. Hindi pa man sila nakakarating doon, nagulat silang dalawa na may biglang lumitaw na 2 lalaki sa gilid. Tumatawa-tawa pa ang mga yon. Kung hold upin nyo kami, sorry na lang kayo kasi hindi pa kami sumasahod ulit eh. Anong pinagsasabi mo? Aswang yung 2 yan, no? Unti-unti silang napaatras nang umamba na ang dalawa. Sinubukan nilang tumakbo paalis. Pero sa kasamaang palad ay nahawakan sila nito sa damit. Pumaibabaw sa kanila ang mga aswang. Ibang uri ng aswang sila. Hindi sila mga bangkilan. May kung anong bagay na parang pako ang tinatangkang itarak sa kanila. Palagay ni Leon, mawawalan sila ng malay kapag naitarak yun sa kanila. Pinilit niyang itulak ang aswang na nasa ibabaw niya. Pero masyado yung mabigat kaya hindi niya rin magawa. Pre! Tulong, pre! Hindi mo ba nakikita? Kailangan ko rin ng tulong! Nauubusan na ng lakas ang dalawa kakatulak sa 2 aswang. Pero bigo pa rin silang makakawala sa mga yun. Akala nila ay katapusan na talaga nila. Pero laking gulat nila nang bigla na lang silang makarinig ng 2 putok ng baril. Kasunod nun ay bumulagta na ang 2 aswang. Dali-dali namang tumayo si Leon at Amal. Pagtingin nila sa may hawak ng baril, nalaman nilang si Dante pala ang taong yun. Ha? Dante? Ikaw din ba kanina yung narinig naming nagpaputok ng baril? Oo, ako nga. Pero saka na ako magkukwento. Kailangan na muna natin makaalis dito. Gumagala-gala sila para hanapin kayo. Tumakbo na agad sila patungo sa terminal. Buti na lang ay may isa pang tricycle ang nakontrata nila. Nakalis naman sila kaagad bago pa sila mahuli ng mga aswang. Noong mga sandaling yon, dumiretso na muna sila sa tirahan nila Leon. Sumakto naman na gising pa ang matandang si Almario. Gabing-gabi na. Bakit nandito pa yung mga kasamahan mo? Magiinom ba? Ay, teka. Ito ba yung sinasabi niyong kasamahan niyong kinuha ng mga aswang? Shh!
Huwag kang maingay, Lo. Ang mabuti pa, sa loob na lang natin pag-usapan. Kagad na kinwento ni Dante ang mga nangyari nang nasa loob na sila. Lalong kinikilabutan si Leon nang malaman kung ano ang ginawa ng mga aswang kay Dante. Bukod kasi sa malaking hiwa nito sa braso, may mga kalmot din ng binata sa kanyang likuran at tagiliran. Munti ka nga na makuha ng mga aswang? Walang ya. Buti na lang talaga mautak ka. Malakas ang pakiramdam ko na lahat ng taong nakakaroon ng interes sa pagtuklas kung sino ang mga aswang gusto nilang iligpit. Wala naman kaming interes ni Leon ah. Bakit pati kami? Baka naman manan tayo ng aswang na magkakasama. Lahat ng may koneksyon sa akin, idinadamay eh. Ito pang isa sa mga iniisip ko. Nasa loob ng asyenda ang mga aswang. Hindi na napigilan ni Mang Almario na makisabat sa usapan ng mga binata. Lumapit na rin ito sa kanila at nagtanong. Ano naman ang mga naging basihan mo para sabihin na nasa loob nga sila ng asyenda? Kabisado nila ang pasikot-sikot doon eh. Kasi kung hindi sila taga roon, paano nila malalaman yung ibang daan na hindi na masyadong nadadaanan ng mga trabahador? Isa pa, alam na alam nila lagi kung kailan aalis si senyorita. Doon sila aatake. Kaya nga dapat hindi na tayo nagpapaiwan sa asyenda eh. Magmula ngayon, di na tayo susunod sa utos ni Mang Erap. Lalo na kung alanganin na. Napaka-imposible na nasa loob sila ng asyenda. Pero parang walang ginagawang aksyon si senyorita. Alam ba niya na maaring nasa asyenda lang talaga ang mga aswang? Pinag-iinilaan niyo ba si Senyorita Victoria? Ang bait-bait kaya ng taong yun. Di ba nga siya pa ang tumutulong sa atin nung nakaraan? At balita ko nga, may gagawin pa silang programa bukas dito sa lugar natin para sa mga mahihirap. Lahat ng mga taong questionable ang personalidad at kilos, pwede natin paghinalaan. At kabilang na sila Victoria. Nako, nakakabahala na yan. Ang mabuti pa, wag na muna kayo pumasok bukas at baka manmanan na naman kayo ng mga aswang. Dumito na muna kayo. Pumayag naman sila Leon sa sinabi ng Mang Almario. Takot din naman kasi silang makaharap pang muli ang mga aswang. Hindi kasi sila katulad ni Dante na may lakas ng loob para labanan ng mga aswang na yon. Mas nauna pa silang pagpawisan ng malamig kaysa isipin kung papaano papalaga ng mga nilalang. Kinabukasan ay hindi nga pumunta ng trabaho ang tatlo. Tinuring nilang pahinga ang sandaling yun. Wala na silang pakialam kung mag-alburuto na naman sa galit si Erap. Hindi nila itataya ang kanilang buhay sa asyenda, lalo na't alam nilang wala sa asyenda sila senyorita sa araw na yun. Pagbangon nila ay kararating lang din ni Mang Almario galing sa labas. May daladala na itong pang-almusal nila. Inayos na ang mga tent malapit sa barangay. Mamaya lang darating na rin sila senyorita Victoria. Pupunta ba kayo ron? Sisilip lang siguro kami pero hindi na kami lalapit. Baka makita kami ni Mang Erap na hindi pumasok eh. Pag-aagalit na naman yun. Sabay-sabay na lamang silang nag-almusal ng umagang yon. Pagkatapos, lumabas na rin sila ng bahay bandang 9:00 na. Malayo pa lang ay kita na nila ang maagang nakapilang tao sa mga tent. Base sa nakikita nila, ay namimigay na naman ang mga taga-asyenda ng kung ano-anong pagkain. Lalapit sana sila ng bahagya, pero nakita nila roon si Mang Erap. May kinakausap sa telepono. Pero mas lalo silang nagulat nang biglang marinig nila ang tinig ng babaeng si Victoria sa kanilang likuran. Hindi nila alam kung papaanong napadpad yun doon. Samantalang wala naman yun nung tumigil sila sa kinalalagyan nila. Hindi ko alam na hindi pala kayo papasok. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang tatlong binata dahil sa pagkagulat nang harapin nila si Victoria. Hindi pa nila alam kung sino ang unang magsasalita. Buti na lang ay madaling nakapag-isip si Leon ng dahilan kaya siya na rin ang tumugon. Nalaman kasi namin na may gaganapin pong programa sa lugar namin. Nakakaya naman kung hindi kami tutulong. Sa ngayon kasi,
Wala naman kaming gaanong gagawin sa asyende eh. Ganun ba? Napatingin ng dalaga kay Dante. Hindi naman makatingin ng diretso si Dante dahil may mga sugat din siya sa muka. Nandito ka na pala, Dante. Nag-alala sa'yo ang mga kaibigan mo eh. Saan ka ba nagpunta? Napaaway lang po ako. Kaya ilang araw akong hindi nakapasok. Wala naman akong kamag-anak kaya walang pwede magsabi sa inyo. Mabuti naman nagtakatakas ka pa sa mga kaaway mo. Pinahanga mo ako. Ano po? Ang mabuti pa, samahan niyo na kami sa pag-aasikaso. Total, gusto na rin namang tumulong, di ba? Parang matutunaw si Leon at amal sa ngiti ng babae. Tila nawala sandali ang kanilang mga hinala at pagdududa. Ang ngiti ni Victoria ay masyadong mapang-akit. Tipong maaari silang mawala sa kanilang mga sarili. Tinampal ni Dante ng mahina ang dalawa kaya nakabalik na rin yun sa katinuan. Uy, ayusin niyo focus niyo ah. Lumapit na rin sila sa mga tent na naroon. Nagulat pa sa kanila si Mang Erap nang makita sila. Pero hindi sila mabulyawan ng matanda dahil naroon naman ang dalaga. Maghapon na kung ano-anong aktibidades ang ginawa nila roon. Nagkaroon ng mga palaro, nagkaroon din ng mga kantahan at sayawan. Lahat na yata ng paglilibangan ay nagawa na roon. Dakong 8:00 na ng gabi nang matapos ang programa. Nagliligpitan na sila ng gamit. Abala ang magkakaibigan sa pagkalas ng mga tent nang tawagin si Leon ng Senyorita Victoria nila. Ma'am? Pinapatawag niyo raw po ako? Sumama ka kay Mang Erap. May ibibigay siya sa iyong regalo. Regalo po? Para saan? Hindi ko naman po birthday, senyorita. Ngumiti ng nakakaloko ang dalaga. Agad namang tinablan si Leon doon. Pero nakabalik din siya sa katinuan. Naalala niya kasi ang mga sinabi sa kanila ni Dante na dapat manatili silang nasa katinuan. Para ito sa pagiging pinakamasipag at magaling na trabahador ngayong buwan. Minsan ko lang ito ginagawa dahil minsan lang din namang magkaroon ng matinong trabahador. Kung tatanggihan mo ito, para mo na rin sinabing wala kang pakialam sa akin. Ay, hindi naman po. Tatanggapin ko po. Para ito sa pagiging pinakamasipag at magaling na trabahador ngayong buwan. Minsan ko lang ito ginagawa dahil minsan lang din namang magkaroon ng matinong trabahador. Kung tatanggihan mo ito, para mo na rin sinabing wala kang pakialam sa akin. Ay, hindi naman po. Tatanggapin ko po. Pero ayos lang po ba na isama ko yung dalawa kong kaibigan? Sandali pang tumingin ng dalagang si Victoria sa mga kasama ni Leon. Bumuntong hininga ito at saka walang ganang tumango. Sumakay kayo sa sasakyan ni Mang Erap. Sino pong magdadrive para sa inyo? Marunong akong magmaneho. Naglakad na si Victoria patungo sa sasakyan na itim. Maya-maya lang din, iritado na silang tinawag na matandang si Erap. Pero nang nasa biyahe na sila, laking pagtataka nila nang makitang seryoso na ang matanda. Hindi na yun nagsasalita pa. Himala rin na hindi na sila binubulyawan. Para bang nung mga sandaling yun ay nagbago pansamantala si Mang Erap. Bagay na medyo kinabahala nila. Dahil mas nakakatakot pala yun kapag hindi nagsasalita. Saan ba talaga tayo pupunta? Hindi ko rin alam eh. Nakaramdam na ng masama si Dante nung oras na yon, kaya kanina niya pa hinahaplos ang kanyang baril na nasa tagiliran. Dinala niya pa rin yon para sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Maya-maya pa, bigla na lamang tumigil ang kanilang sasakyan. Nagtaka sila kaya minabuti na nilang magtanong kay Mang Erap kung ano ang nangyari. Pero hindi yun tumugon. Bigla na lang yung lumabas ng sasakyan. Dahil sa pagtataka ay lumabas na rin sila. Mang Erap, ano bang problema? Hindi naman tayo mukhang nasiraan ah. Anong problema?
Kayo ang problema. Pambihira naman. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa amin? Wala naman kami ginagawa sa iyo ah. Hindi na nagsalita pa si Mang Erap. Mabilis na itong naglakad papasok sa gilid ng kagubatan. Sinubukan nila yung sundan, pero hindi pa sila nakakalayo. Naramdaman na lang nilang may mga kumakaluskos na sa paligid. Sinundan pa yun ng mga mababangis na angil. Manda kayo! May mga aswang! Inukot na agad ni Dante ang baril niya. Paglitaw ng mga aswang ay dali-daling pinagbababaril ni Dante ang mga yon. Takbo! Dito! Pumasok sila sa kagubatan. Habang tumatakbo, hindi inaasahang nakalmot ng isang aswang si Leon. Malalim ang kalmot na natamo ni Leon. Sumirit agad ang dugo mula sa kanyang dibdib. At base sa hiwa na yon, alam na agad ni Dante na malabong mabuhay pa si Leon. Uy! Lumaban ka! Pansamantala silang pumasok sa isang maliit na kuweba nun. Leon! Gising! Hindi ka pa pwedeng mamatay, huy! Hindi na nakasagot pa si Leon. Tuluyan na siyang nawalan ng malay dahil sa masaganang dugo na sumisirit mula sa katawan niya. Nagising na lamang si Leon na nasa isang maliwanag na lugar na siya. Hindi niya alam kung saang lugar yon. Pero sa lugar na yon, nakita niya ang diwatang si Marahaya. Nakangiti ito sa kanya nang lapitan siya nito. Nasaan ako? Teka, langit ba to? Patay na ba ako? Wala ka pa sa langit. Nandito ka pa lang sa aking kaharian. Ano naman ang ginagawa ko rito? Ibalik mo ako sa mga kaibigan ko. Nasa panganib sila. Wala ka rin magagawa kung ibabalik kita kaagad. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang mga bagay na dapat mong malaman. Pwede ba pakibilis? Kulit ba? Kailangan nga nila ako eh. Maghintay ka. Madali ka na madali, di pa nga ako tapos magpaliwanag. Kahit kailan talaga, pareho kayo ng ama mo. Purado pero hindi naman ginagamit ang utak. Kilala mo ang tatay ko? Hindi siya ang pag-uusapan natin, kundi ang pagiging tagapagligtas mo. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Leon, ikaw ang nakatakdang susunod sa yapak ng iyong ama. At sa mga nangyayaring kasamaan ng mga aswang ngayon, kailangan mo nang kumilos bilang tagapagligtas ng bayang ito. Tanggapin mo ito. Itong bato na ito ay nagtataglay ng malakas na kapangyarihan na siyang magagamit mo sa mga aswang. Ano yan? Lulunukin ko yan? Ako na si Darna ngayon? Gusto mong maligtas sa mga kaibigan mo, di ba? Lulukin mo. Tila nainis na ang diwata sa kanya, kaya lumapit na ito para puwersahang ipalunok sa kanya ang bato. Uy! Ano ba? Lintik! Wala na tayong oras. Kailangan mo itong lulukin bago kita ibalik. Malakas ang diwata. Walang nagawa si Leon nang sapilitang ibuka ng diwata ang kanyang bibig, sabay marahas na pinasok ang bato. Naububo pa ang binata noong mga sandaling yun. Iritang-irita siya sa ginawa ng diwata. Pero nakangiti lang sa kanya si Marahaya. Ngayon, maaari ka nang makabalik. Ngayon na magsisimula ang iyong kapalaran bilang tagapagligtas ng bayan na ito. Nakaramdam ng kakaibang enerhiya si Leon sa kanyang katawan. Ang mga kamay niya ay parang sobrang gaan. Nagtaka na lang din siya nang makitang may liwanag yon. Ha? Ano itong mga ito? Yan ang kapangyarihan ng kabutihan. Ha? Anong... Hindi na nakapagsalita pa si Leon. Bigla na lang naglaho ang lugar na yon sa paningin niya, kasama ang diwata. At sa muli niyang pagbabalik sa realidad, kakaibang lakas na ng loob ang kanyang daladala. Gulat na gulat si Dante at Amal nang biglang bumangon si Leon na parabang walang nangyari. Ang kaninang nag-aagaw buhay ay bigla na lang lumakas at sumigla.
Napanganga na lamang ang dalawa. Nasaan ang mga aswang? Ayos lang ba kayo? Hindi nakatugon si Dante at Amal na nakatingin sa nagliliwanag niyang kamay. Maging si Leon ay nagulat din nang makita ang nasa kamay niya. Sinubukan niya pang ipagpag ang kamay niya pero hindi yun nawawala. Ano yan? Anong nangyayari sa kamay mo? Bakit may ilaw? Leon, umami ka nga sa amin. Tao ka ba talaga? Malamang tao ako. Anong klaseng tanong yan? Natigil ang kanilang sandaling pag-uusap nang marinig sa labas ang mga aswang. Sa hindi malamang dahilan, tila nakaramdam ng umaapaw na katapangan si Leon. Wala itong pakialam sa dami ng aswang. Hindi na rin ito iniisip ang maaring mangyari sa kanya. Basta sa mga sandaling yun ay ibang-iba na siya. Ang dating medyo natuduwag na si Leon ay parang isang mandirigma na gustong-gustong pumatay. Hoy, Leon! Nababaliw ka na ba? Hindi mo kakayanin ng mga yan! Hayaan mo siya. Tingnan mo yung mga kamay niyo. Oh. Parang may kapangyarihan siya. Kapangyarihan? Ano to, pelikula? Sa pelikula lang meron nun, no? Maya-maya pa ay lumusob na rin ang mga aswang sa bungad ng kuweba. Pero bago pa makalapit ang mga yon, mabilis na pinagtama ni Leon ang kanyang magkabilang palad. Lumikayo ng malakas na impact na siyang tila nagdulot ng pagkabingi sa mga aswang. Napatigil ang mga yon. Kaya sinamantala ni Leon ang pagkakataon. Pinagsusuntok niya yon gamit ang kanyang kamao na sobrang gaan sa pakiramdam niya. Mas lalo pa silang namangha nang makitang nagliliparan ng parang mga papel ang mga aswang. Umalis na tayo rito! Dali! Dinakma ni Leon si Dante at Amal sa damit. Hindi makapaniwala ang dalawa na kakayanin silang bitbitin ni Leon para lang makatakas na sila agad. Nang makalayo na sila, ay binaba agad sila ng binata. Nanlalaki ang mata ni Dante at Amal. Bahagya silang dumistansya sa binata. Uy, ikaw ba si Leon? Hindi ganyan ang Leon na nakilala namin, ha? Sino ka? Lumayas ka sa katawan ng taong yan! Huy, para kang timang. Ako pa rin ito, no? Pero ano ba nangyari? Kanina mamamatay ka di. Sinapian ka ba ng demonyo? Oo nga, tingnan mo, wala na yung mga sugat mo. Hindi ko rin alam mga pre. Basta kanina, akala ko rin patay na ako. Pero bigla ko na lang nakita yung diwata. Ha? Diwata? Ang sabi niya sa akin, ako raw ang magiging tagapagligtas ng bayan na to laban sa mga aswang. Hindi ko alam kung totoong sinasabi niya kanina. Pero pagkamulat ko, parang may nagbago talaga sa katawan ko eh. Ang gaan ng pakiramdam ko. Para akong nakalutang sa alopaap. Yung umiilaw na kamay mo, masakit ba yan? Ewan ko, bigla na lang yan nandyan eh. Ang mahalaga ngayon, natalo natin yung mga aswang na humahabol sa atin. Tungkol nga pala sa mga aswang na yan. Hindi kaya aswang din si Mang Erap? Nakita niyo naman yung ginawa niya, di ba? Sinetap niya tayo. Sinasabi ko na nga eh. Mukha pa lang na matandang yun, alam mo nang may ginagawang hindi maganda eh. At malaki rin ang tsansa na si Senyorita Victoria ang bangkilan. Wala na tayong dahilan para pumunta pa sa asyenda. Paano yung ibang trabador? Wala tayong pwedeng gawin ngayon. Hindi pa natin sigurado kung sino ba talaga yung mga kalaban natin eh. Saka wala pa tayong matinong plano at... Hindi na natapos ni Dante ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang mahimatay ang binatang si Leon. Natataranta nilang ibinangon si Leon. Kahit na anong gawin nilang paggising dito ay hindi ito dumidilat. Naramdaman din nilang malamig ang palad ni Leon. Wala nang liwanag na nagmumula roon. Dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kanilang kaibigan, ipinasan na lamang ito ni Dante at saka naglakad paalis. Mas mainam para sa kanila na iuwi na muna si Leon kay Mang Almario. Matutulog na sana si Mang Almario nang dumating sila Dante. Napabangon agad ng matanda nang makitang duguan ng damit ni Leon at wala na itong malay. Anong nangyari sa kanya? Natataranta matanda nang inihiga nila si Leon sa papag. Hinahabol po kami ng aswang eh. Tapos nakalmot siya. Tapos munti ka na siyang namatay.
Tapos, bigla na lang siyang bumangon. Malakas siya bigla. Tapos, nang matalo niya ang mga aswang, hinimatay siya. Tapos, ayan na. Anong sabi mo? Puro ka naman tapos eh. Mang Almario, kailangan niya magamot. Pero hindi namin alam kung paano eh. Palagay ko, naubos ang lakas niya sa paggamit niya ng kapangyarihan. Ano? May kapangyarihan si Leon? Opo, umiilaw yung kamay niya kanini. Ang sabi niya, nakausap niya raw yung diwata. Agad na may pumasok na ideya sa utak si Mang Almario. Batid nito ang makakapagbalik lang sa dating sigla ng kanyang apo ay ang diwatang si Marahaya. O sige, tulungan niyo ako. Buhatin niyo si Leon at sumunod kayo sa akin. Pinasan ulit ni Dante si Leon. Tumungo sila sa likuran ng bahay. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa harap ng malapad na malaking puno. Ubarin niyo ang tsinelas niyo. Sige na. Nagtataka man ng dalawang binata ay sinunod na lamang nila ang gusto ni Mang Almario. Pumwesto naman ang matanda sa harapan ng puno. Diwatang Marahaya, kailangan ko ng tulong mo. Nasa alanganin ng buhay ng apo ko. Nagkatinginan si Dante at Amal. Nahihiwagaan sila sa ginagawa ni Mang Almario. Pero mga ilang sandali lang, namangha sila nang biglang magkaroon ng asul na liwanag sa tinatapakan nila. Lumiwanag din ang katawan ng puno. Pero ang mas lalo nilang kinawindang ay nakarinig sila ng tinig na hindi nila alam kung saan nagmumula. Kaibigang Almario, huwag kang mag-alala. Ang apo mo ay nasa mabuting kalagayan. Ang nangyari sa kanya ay epekto lamang ng paninibago ng kanyang katawan sa kapangyarihan na ipinagkaloob ko sa kanya. Anumang oras ay maaari din siyang magising. Bigyan niyo lamang siya ng sapat na pahinga. Napahawak pa sa dibdib si Mang Almario. Nakahinga ito ng maluwag. Buong akala niya kasi ay may nangyari ng malala sa kanyang apo. Maraming salamat, Marahaya. Pero bakit mo ibinigay kagad sa kanyang kapangyarihan? Wala pa tayo sa takdang panahon. Nalagay sa panganib si Leon. Wala akong pagpipilian kundi ang ibigay sa kanya ang kapangyarihan para maisalba siya. Isa pa, unti-unti na rin silang nagkakaroon ng kaalaman kung sino ang pinuno ng bangkilan. Bumuntong hininga na lamang si Mang Almario. Sa puntong yun ay nagsimula na itong kabahan para sa kapalaran ni Leon. Alam niya na sa oras na maging tagapagligtas na ang kanyang apo, mas lalo na itong malalagay sa alanganin. Pero wala rin naman siyang magagawa. Sanggol pa lamang si Leon ay nakaukit na ang kapalaran nito. Sa ayaw at sa gusto ng binata, siya ang magiging tagapagligtas sa mga tao laban sa mga aswang. Kaibigang Almario, kapag nagising na si Leon, ibigay mo sa kanya ang nararapat na sandata para sa kanya. Ito na ang tamang panahon, Almario. Hindi na tayo dapat magsayang ng pagkakataon. Kumikilos na ang mga aswang. Marahaya, ikaw na ang bahadang gumabay sa aking apo ha. Sana hindi siya mapahamak sa gagawin niyang misyon. Kilala mo naman ang batang yan. Mana yan sa tatay niya. Tatanga-tanga kung minsan. Lumawa ng malakas ang diwata. Naningkit naman ang mata ni Dante at Amal. Hindi nila inakala na ang mga diwata pala ay marunong ding humalakhak. Ang pagkakaalam lang kasi nila base sa mga napapanood nila, seryoso at mahiwaga lang ang mga diwata. Kayong dalawa? Kaming dalawa? Oo, kayo nga. Ilan pa kayo? Dalawa po. Eh di kayo nga. Eh bakit po? Ano pong problema? Kayong dalawa ang magiging gabay ni Leon. Kaliwa at kanan kamay kung may tuturing. Kaya umaasa ako na magiging mabuti kayong kakampi para sa kanya. Pwede po bang malaman kung nasaan kayo? Hindi ho kasi namin kayo nakikita eh. Hindi na mahalaga kung nasaan ako. Ang mahalaga ay kung ano man ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Tayo ang pipigil sa kanila. Kung hindi tayo, wala nang iba ang gagawa nun para sa atin. Kaibigang Almario,
Ikaw na ang bahala sa mga binatilyong yan. Siguraduhin mong wala silang pagsasabihan tungkol dito. Dahil kapag ikinalat nila ang tungkol sa akin, hindi ko sila patatahimikin! Pagkatapos magsalita ng diwata ay unti-unti na ring nawala ang liwanag. Napalapit silang lahat kay Leon nang marinig nilang dumadaing na yon. Agad namang binuhat ulit ni Dante si Leon at saka ibinalik sa bahay. Pinunasan ni Mang Almario ng basang bimpo na binabad sa maligamgam na tubig ang katawan ni Leon. Pagtanggal nila sa damit ni Leon, nagtaka si Dante at Amal dahil hindi na nila makita roon ng malalim na kalmot ng aswang sa dibdib ng binata. Kahit peklat ay wala silang nakita roon. Ibig sabihin, iniligtas pala talaga siya ng diwata kanina? Oo. Si Leon lang kasi ang pag-asa natin laban sa mga aswang. Kaya kahit hindi pa ito ang tamang panahon para sa kapangyarihan niya, napilitan na si Marahaya na ibigay kay Leon ang nararapat. Ang magiging problema lang natin dito ngayon ay kung ano yung magiging masamang epekto nito sa katawan ni Leon. Isang buwan pa kasi bago tuluyang mabuo ang simbolo sa kanyang likuran. At kapag nabuo ang simbolo na yon, saka pa lamang pwedeng pasahan ang kapangyarihan ng katawan niya. Bahagyang inangat ni Mang Almario ang katawan ni Leon para ipakita ang namumuong simbolo ng araw doon. Kasing laki yun ng baso at kulay itim. Sa nakikita nyo, kulang pa ng ilang sinag ang araw na yan. Alam po ba ni Leon ang tungkol dyan? Hindi. Ang simbolong yan ay makikita niya lang kapag tuluyan ng nabuo. Ang simbolong yan ay ang nagsasabi na siya lang ang nag-iisang tagapagligtas ng bayan na ito. Maitanong ko lang po, yung kapangyarihan ba na ibinigay sa kanya ay sapat na para talunin ang hinihinala nating bangkilan? Hindi magbibigay ng kapangyarihan si Marahaya kung hindi nito kayang tumalo ng malalakas na aswang. Pero hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Dahil hanggang sa ngayon wala pa tayong ideya kung ano nga ba talaga ang kapasidad ng ating kalaban. Bumuntong nga si Mang Almario. Nabakas ni Dante at Amal ang labis na stress sa mukha na matanda. Kaya para kahit papaano ay kumalma ang kalooban ni Mang Almario, ay tinapik nila ito sa balikat. Mang Almario, kung ano man ang magiging kapalaran ni Leon, huwag ka pong mag-alala. Hindi naman siya nag-iisa sa laban na ito eh. Nandito po kami. Isa pa, utang namin ang buhay namin sa kanya. Kaya gagawin namin ang lahat para protektahan din siya. Abay, maraming salamat sa kabutihan niyo sa apo ko. Sana talaga ay magtagumpay tayo. Magdamag na nagbantay sila Dante at Amal kay Leon. Pinauna na nilang makatulog si Mang Almario. Hindi na nila namalayan ng oras. Inumaga na pala sila sa kakalaro ng baraha sa gilid ng binata. Dakong 6:00, nagising na si Mang Almario. Binigyan sila nito ng kape at tinapay. Hininto na nila ang paglalaro ng baraha dahil nagmumukhang pinaglalamayan nila si Leon. Hindi pa rin nagkakamalay noon si Leon. Pero napapansin nila na parang gumaganda na ang kulay ng balat nito. Putlang-putla kasi yon dahil na rin sa pagkabigla nito sa paggamit ng kapangyarihan. Pwede niyo ba akong sabahan? Kailangan ko sinang 2 taong magbubuhat ng mga nakaharang eh. Saan po tayo pupunta? Kukunin natin ang magiging armas ni Leon. Paano po si Leon? Wala po siyang kasama rito. Walang makakalapit na aswang sa bahay na ito dahil protektado ito ni Marahaya. Tumango na lamang ang 2 binata. May binuksan si Mang Almario na lagusan sa likuran ng kanilang bahay. Isang butas na kasing laki lang din ng planggana. Nang ilawan nila ay nakita ni Dante at Amal na merong hagdanan pa ibaba. Kayo po ang gumawa nito? Oo, ginawa ko ito kasama ang anak ko na ama ni Leon. Dito kami nagtatago dati kapag lumulusob ang mga aswang. Ibig sabihin, noon pa man namamayagpag na mga aswang? Oo, at ang anak ko ang una nilang kalaban.
Napatahimik lang namin sila noon pero hindi namin sila natalo. At ngayon, nalaman nilang may anak ang anak ko. Kaya naisip nila na maghasik na naman ang lagim. Sayang ang anak mong yun eh. Kung hindi sana siya lumande, hindi sana buhay pa siya ngayon at wala ng mga aswang. Ganun pa man, hindi naman ako nagsisisi na nawala siya. Kasi dumating naman sa akin si Leon. Halina kayo. Nauna nang naglakad si Mang Almario pababa sa butas na yon. Binuksan ni Mang Almario ang mga ilaw doon. Namamanghang pinagmamasdan ni Dante at Amal ang bawat nakikita nilang disenyo sa pader. Para silang nasa pelikula na mapapanood sa ibang bansa. Ganon na ganon kasi ang impact ng mga nakikita nila. Makalipas lang ang halos 2 minuto, nakita nila sa isang maliit na silid ang isang mahabang bagay na parehong may talim ang magkabilang dulo. Ang sibat na ito ay ang pangunahing armas ng ama ni Leon. Tinatawag namin itong Sir Consis. Isang sibat na sinapian ng iba't ibang anting-anting. Hindi ito maaaring mahawakan ng kung sino lang. Dapat ay kadugo mo ang may-ari nito bago mo ito magamit. Ibig sabihin, ginamit mo na rin yan noon? Hindi. Nahahawakan ko lang siya pero wala siyang kapangyarihan. Ang sabi ni Marahaya, may pinipili itong tagapangalaga. Halata namang hindi ako yon. Matapos nilang makuha ang sibat, ay muli na silang bumalik sa bahay. Nasasabik sila na makitang nagising na si Leon. Nakaupo na ito sa papag at nakasandal sa dingding. Nung una ay inakala nilang ayos lang si Leon. Dali-daling nilapitan ni Amal ang kanyang kaibigan. Pero laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong sampalin. Rico naman! Bakit mo ako sinampal, pre? Leon, ano bang ginagawa mo? Sila ang nagbantay sa